At ngayong araw nga po, tayo po ay maglilinis po ng ating area na nagagalawan. At dahil kahapon po ay namili po tayo ng materyales na gagamitin pangulay sa bahay ni inay na ipinagawa para sa aming mga anak. Parte ng pag-maintain ng ating bahay nang sa ganun po ay maging maayos ang ating bahay sa paningin ng iba. At kung iisipin nyo, ako po ay hindi po dito paldo. Kung sinasabi natin ako ay paldo ay aking pinagtatrabahuhan. At maya nga ng konti, nagdatingan na po ang ating mga katulong. At syempre, hindi mawawala ang mami lods nyo dyan at iba pang mga kamag-anak namin na tumulong sa amin, mga kaibigan, mga kapitbahay. At hindi pa man natatapos ang aming mga trabaho sa aming pinturahin. At ako po ay nagpapasalamat po sa mga taong tumutulong sa amin, lalo na po kalatiyo, dumayo pa po mula sa kabilang barangay para lang kami ay tulungan mag-asawa. At sinimulan nga na po ni Mami Lods niya po mag-impake yung mga nakakalat pong mga plastic at inilagay niya na po sa sako nang sa ganun po ay hindi po makaabala sa working area po natin habang tinutulungan naman po siya ni Boss Aam, yung isa sa aking mga batang aratan. At syempre nagpapasalamat din ako sa batang yan kahit anong oras pwede ko siyang gisingin. At yung batang yan ang laging unang tumutulong sa akin pag ako merong ginagawa, lalo na sa ating manukan. At siya lagi ang unang inaasahan sa aking mga batang aratan kasi kalimitan po sa kanila ay mga nag-aaral po at hindi ko na po inaabala. Mas inuuna po nila yung kanilang pag-aaral at mas priority nila yon. Pagka meron namang open time, ay ako naman ay tinutulungan nila. So yung mga batang aratan na yan ay binubuo po ng 7 pirasong kabataan, puro minor de edad. Ang papel ko lang naman sa mga batang yan ay ako yung pinaka-advisor nila at ayoko silang mapariwara gaya ng ayoko silang ma-involve sa mga gulo-gulo, sa mga trip-trip, sa mga kawan na yan. Dahil yung mga batang yan ay mga kapitbahay ko. Lagi silang natambay sa aming bahay at hindi ko naman sila nga po, tinulungan na nga po tayo ng aking kapatid na foreigner. Kami sa inyo ay nagtataka bakit may kapatid akong foreigner. Kami po ay magkapatid niyan. Magkaiba man kami ng kulay pero iisa ang amin nilabasan. Mas masarap magtulungan ng pamilya kaysa mag-away-away na wala naman patutunguhan dahil kami po ay 5 magkakapatid, ako po ay pangalawa at siya naman po ang aming bunsong lalaki. So sa madalit sabi, 2 lalaki lang kami sa 5 magkakapatid, the rest nun ay puro babae na, bali 3 babae. Bali 3 kami magkakapatid na nakatira sa bahay na yan, yung ate ko, ako, si Janjan, magkakasama kami dyan. Bali sa buong pamilya ay kami ay pumapalo ng 13 piraso katao. Kahit ganun man kami karami sa bahay na yan, kami po ay nagkakasundo, nagkakatulungan at nagkakaunawaan at hindi po kami nagsisilipan kung ano meron kami sa isa't isa. Kami po ay patuloy pa rin nagbibigayan para sa magandang relasyon ng aming pamilya at ayaw namin na magkakaroon kami ng problema. Lalong-lalo na ang unang maapektuhan dyan ay sa amin ay ang aming ina. Sa bahay na yan ay pinahihirap namin dyan ay pag-uusap. Merong hindi pagkakaunawaan, agad kami nag-uusap. Okay naman yung relasyon namin kahit magkakaiba kami ng ama. Kami nag-iinggit sa isa't isa, hindi kagaya ng iba dyan. Nakikita na nga lang, wala nang ginawa kung hindi manggulo. At syempre, hindi ko nababanggitin kung sino ang pangalan nyo, mabutasan pa ako. Kawawa naman si Daddy Lord. At syempre, bilang isang magulang, pinag-ipunan po ng aking ina yan kahit yung pagtulong, simple pagtulong lang namin magkakapatid sa simpleng bahay ni nanay. Sa tingin ko naman matutuwa ang aming ina kasi nagkakasundo kami dito sa bahay, hindi kami nag-aaway-away. Ang pag-aaway kasi walang magandang maidudulot niya kung hindi malas. Malas po yung pag-aaway hanggat maaari, hindi kami nakikipag-aaway. Yun nga lang, pinagtataka ko bakit kami dinadayo ng away. Hindi ko alam kung ano pinanghuhugutan nila, bawat kilos natin dyan may nakatingin sa atin para tayong relo, may nakatingin sila. Iniisip ko na lang, napupugiin sila. Ayan na naman, umira na naman ang kalokohan ni Daddy Lods. Pogi-pogi na naman ako sa aking sarili. Minsan lang ang bakit ba, ba't ayaw niyo patanggapin? Wala namang mawawala sa inyo kung oo lang naman kayo. At alam ko naman sa sarili ko na magandang lalaki ako. Charot. At wala rin naman kayo magagawa sa vlogong to dahil ako ang bida rito. Kaya kung ako sa inyo, mag-comment, mag-heart at mag-react na lang kayo or mag-share ng aking video. Malaking bagay po yan at malaking tulong. Malaking tulong na rin po yan sa akin bilang content creator. At syempre, bago matapos ang aking vlog, gusto ko sanang batiin ang aking 4,800 followers sa Facebook page na D-Lods Game Yard. Maraming salamat. At sa mga taong matiyatsagang nanonood ng aking video, maraming salamat po. Kahit walang kakwento-kwento ang aking video, ay patuloy nyo pa rin pinanonood at sinusuportahan. Yun lang po masasabi ko po sa inyo ngayon at maraming salamat po talaga. Syempre, sa ating Lord at binigyan po ng magandang buhay ang aking magulang, ang aming nag-iisang ina at araw-araw ko pinagpapasalamatan niya sa Panginoon. At syempre, shoutout natin si Tio Alvin mula pa sa kabilang barangay yan, dumayo lang dito no, para kami tulungan lang mag-asawa. Siya po yung aking kinukwento sa inyo ay Tio, na si Tio Alvin Ignacio aka Don Alpine. Siya po ay tiyuhin ng aking pinakamamahal na asawa na si Mami Lods. At dito ko na po tatapusin ang aking pagbo-voice over dahil may gagawin pa po ako at habang wala na po ako nagagawa sa aming trabaho, kaya iiwanan ko na lang kayo ng isang magandang music background. Music play. Yeah. Kamusta? Ako si D-Lods. Ito ang kwento ng buhay ko. Sa mundo ng pagmamanok. Tara. Yeah, kamusta? Ako si D-Lods, breeder ang propesyon. Mula sisiwang dan laban, buo ang dedikasyon. Simula sa wala, walang puhunan na hawak. Sipag at tiyaga lang, pangarap ko'y inangan at puyat sa gabi. Pagod sa maghapon, sa init ng araw di ako umaatras. Daon pagkain, linis sa laga, bawat galaw may halaga. Kasi alam ko balang araw may bungam, sakripisyo ko talaga. Hindi biro ang proseso mula umpisa hanggang dulo. Lahat ng pagod ko sa pangarap ko tinuturo. Kahit minsan kulang, kahit minsan hirap, tuloy lang ang laban, hindi pwedeng umatras. Ako si Dilo,
ang puhunan, tiyaga ang sandigan, pangarap ko'y tutuparan. Kahit wala pa ngayon, darating din yan. Sa bawat pawis ko, tagumpay ang kapalit niya. Sa mga buhay na tawad ng tawad lagi, parang gusto libre, di iniisip ang paghihirap ko sa gabi. Kunti na lang hihingi na ang paninda, parang di nakita pa kung gundala, may hirit pa na spar, gusto agad laban. Usa pa lang ang hataw, presyo binabarat na naman, 1,500. Yun ang alok nila, pero yung hirap ko parang wala sa kanila. Pero sige lang, ngumiti kahit mabigat, alam kong darating din ang tamang sukat. Hindi lahat papakaintindi sa pinagdadaanan, pero ako tuloy lang sa laban. Yeah, yeah. Ako si Dilot, sipag ang puhunan, tiyaga ang sandigan, pangarap ko'y tutuparan. Kahit wala pa ngayon, darating din yan. Sa bawat pawis ko, tagumpay ang kapalit niyan. Nabigyan at kakilala sa paligid, baka naman ang linya pa ulit-ulit na sinasabi, tingin ang panabong. Gusto pa ready fight, ayaw nang sisiw, gusto rekta laban agad night. Walang gastos pero may gusto, parang di nakita yung pinunan ko. Pero di ako galit, sanay na sa ganito. Sa mundong pinasok ko, matatag dapat ako. Ako si Dilots. Di pa mayaman ngayon, yeah, nanakawan na rin, pero di sumuko doon, bumangon muli. Kahit ilang beses matalo, kasi ang pangarap ko hindi ko bibitawan to. Yeah, yeah. Walang puhunan pero may paniniwala, hindi man mapera pero may pangarap na dala. Isa sa mga nangangarap kahit gising, sa hirap ng buhay di ako paula. Ako si Dilots, malapit na yumaman, pera na lang kulang pero darating yan. Sa bawat takban, sa bawat laban, pangarap ko'y abot kamay na rin balang araw, kabayan. Yeah, yeah, yeah. Ito ang buhay ko, Dilots Breeder, hindi susuko. Kamusta? Ako si Dilots Breeder, ang propesyon. Mula sisiwang dan laban, buo ang dedikasyon. Simula sa wala, walang puhunan na hawak, sipag at tiyaga lang, pangarap ko'y inangan at puyat sa gabi. Pagod sa maghapon, sa init ng araw, di ako umaatras. Daon pakain, linis sa laga, bawat galaw may halaga. Kasi alam ko balang araw may bungam, sakripisyo ko talaga. Hindi biro ang proseso, mula umpisa hanggang dulo. Lahat ng pagod ko sa pangarap ko tinuturo. Kahit minsan kulang, kahit minsan hirap, tuloy lang ang laban, hindi pwedeng umatras. Ako si Dilots, sipag ang puhunan, tiyaga ang sandigan, pangarap ko'y tutuparan. Kahit wala pa ngayon, darating din yan. Sa bawat pawis ko, tagumpay ang kapalit niya. Sa mga buhay na tawad ng tawad lagi, parang gusto libre, di iniisip ang paghihirap ko sa gabi.